media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibot. Pinapanood ko lang ano nangyayari. Kaya nakafocus sa inyong investigasyon. Dahil, naturalmente, doon last nawala, yung bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Binanatan noon ni Gretchen Barreto si Senador Ronald de la Rosa Bato ang nanguna sa pag-imbestiga sa Senado kaugnay sa mga nawawalang sabungero dahil sa sinabi nitong may alam siya kung sino ang nasa likod at utak sa mga nawawalang sabungero. Nilaglag na ng aktres na si Gretchen Barreto si Senator Bato de la Rosa na tumatalpak din daw sa gitna ng Senate hearing tungkol sa mga nawawalang sabungero. Sabihin mo na ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? My God! A senator has that watch. Oh my gosh! How did Bato ever become a senator? Tignan mo yung line of questioning niya. Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo. People, vote wisely. Don't vote Bato. My gosh! Dapat sa'yo, game show. Tumatalpak kasi kung si Bato na to Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko, may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon? The truth will come out, Bato. Dininay ni Senator Bato na nagpasikat siya sa hearing. Tinanggi rin niyang parokyano siya ng kahit anong sugal. Pero aminado ang senator na mamahalin ang kanyang relo dahil may K naman daw siyang magsuot nito. Nagsalita na ang Simbahang Katoliko sa pahayag ni CBCP President Pablo Cardinal David na nangamba ang Simbahang Katoliko sa iba't ibang uri ng sugal sa ating bansa. Post, Cardinal Pablo Virgilio David criticized government's handling of online gambling, calling it a theater of the absurd. He said officials are committing moral negligence in allowing widespread access to betting platforms. Cardinal David said the government is complicit in exposing children and families to the dangers of gambling addiction by legalizing online platforms that are accessible 24/7, even to minors. Kumusta? Welcome. At sa pagkakataong ito mga kapatid, tatalakayin natin ang mainit na issue sa ating lipunan. Itong kaugnay sa gambling. No? At kung pag-uusapan ang gambling, yung sugal, kadalasan sasabihin na sugal lang naman yan. Madalas yan na palusot na mariting natin. At yun ding mga umaasa sa pampaswerte, kadalasan nila na argumento, wala namang mawala pag maniniwala sa pampaswerte. Pero alam nyo, napakalaking mawala. Sa Catechism of the Catholic Church 2138, yan, ang pampaswerte, superstitious beliefs, ay total departure of the worship that we give to the true God. At kaugnay naman sa sugal na naniniwala ang iba at kadalasan ay sasabihing, sugal na naman yan. Yun ang madalas na palusot. Yun ang madalas na marinig natin mga kapatid. Pero tandaan natin, kahit sa Bible, wala namang direktang binanggit kaugnay sa sugal. Pero, sa unang Timoteo Kapitulo 6, 1 Timothy chapter 6, verse 10, napakalinaw ang sabi ni San Pablo, "For the love of money is a root of all kinds of evil." Sino ba ang mag-akala na ang simpleng libangan nila tulad ditong sabong? At kung alala ninyo, ano pa yung sugal na involved
Sila si Alice Go, di po ba? Grabe yun. Daming mga sugal na nagiging addict yung iba. O karamihan na. At ito'y nakipagkumpetensya sa pananampalataya. Bakit? Nakipagkumpetensya sa pananampalataya. Napansin niyo ba? Pag Sunday, may mga bulang, yung tinatawag na sabungan. Punong-puno ng kanilang mga parokyano. Pag Good Friday, ang daming sasakyan. Punong-puno talaga ang sabungan. Sino bang mag-akala na ang kinikilala nilang libangan sa pamamagitan ng pagsabong ay mauwi sa pagkawala nitong ilang mga sabungero na lumantad na ang saksi kung saan daw umano inilibing. Pero ito, matagal na itong paglaglag ni Greta kay Senador Bato. Media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibot. Pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Kaya nakafocus sa inyong investigasyon. Dahil, naturalmente, doon last nawala, yung bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Binanatan noon ni Gretchen Barreto si Senador Ronald de la Rosa Bato ang nanguna sa pag-imbestiga sa Senado kaugnay sa mga nawawalang sabungero dahil sa sinabi nitong may alam siya kung sino ang nasa likod at utak sa mga nawawalang sabungero. Nilaglag na ng aktres na si Gretchen Barreto si Senator Bato de la Rosa na tumatalpak din daw sa gitna ng Senate hearing tungkol sa mga nawawalang sabungero. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? My God! A senator has that watch. Oh my gosh! How did Bato ever become a senator? Tignan mo yung line of questioning niya. Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo. People, vote wisely. Don't vote Bato. My gosh! Dapat sa'yo, game show. Tumatalpak kasi kung si Bato na to Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko, may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon? The truth will come out, Bato. Dininay ni Senator Bato na nagpasikat siya sa hearing. Tinanggi rin niyang parokyano siya ng kahit anong sugal. Pero aminado ang senator na mamahalin ng kanyang relo dahil may K naman daw siyang magsuot nito. Nagsalita na ang Simbahang Katoliko sa pahayag ni CBCP President Pablo Cardinal David na nangamba ang Simbahang Katoliko sa iba't ibang uri ng sugal sa ating bansa. Post, Cardinal Pablo Virgilio David criticized government's handling of online gambling, calling it a theater of the absurd. He said officials are committing moral negligence in allowing widespread access to betting platforms. Cardinal David said the government is complicit in exposing children and families to the dangers of gambling addiction by legalizing online platforms that are accessible 24/7, even to minors. Yung mga madalas na argumentong sugal lang naman yan, tila ba maliit lang na bagay at walang epekto sa buhay ng marami. Pero ngunit, kapag tingnan natin mga kapatid, ang mas malalim, malawak na epekto nito, lalo na sa ating panahon ngayon. Alam nyo, ang sugal, gaya ng meron pang video karera, di ba? May mga protectors daw yan. Video karera, waiting, online casino, online sabong. Mga kapatid, hindi ito personal na bisyo.
Isa din itong uring addiction. At ito ay isang sugat sa moralidad, sugat sa espiritual, at malaking problema sa lipunan. Nagiging salot pati na sa ating pamahalaan. Ito, bago natin tatalakayin, iparinig muna natin ang bahagi sa Senate hearing kaugnay sa ilang mga saksi at yung mga kamag-anak at yung sinasabing mataas na posisyon ng PNP na may kaugnayan umano sa naturang pagkawala. Ito ang bahagi, mga kapatid. Narinig ko yung salita pa nung anak ko, yung salita ng mama. Sino to? Ang sagot sa akin ng anak ko, papa ko po yan. Then pinatay na yung telepono. Takbo na po ako doon. Siguro mga mag-alas 9 nakarating ako sa Manila Arena. Alas 9 ng gabi? Alas 9 ng gabi po, na same date ng January 13. Saan ka galing? Paranaque po. Okay, go ahead. Diretso po ako doon sa basement na kung saan doon ang loading and dropping point ng Manila Arena. May isang basement po doon. Yung unang security po, ang sumalubong sa akin, ang tapang. Sabi ko, Brad, huwag kang matapang. Magulang ako nung pinuha ninyo mga tao, isa ako sa magulang. Pakisoli nyo lang kung anong problema pag-usapan natin. Pakisoli nyo lang, pakihabol nyo lang. And then, kung ano-ano na po. Pansin ko, outnumber ako, kausap ko si Mr. Bakay at si Mr. Velasco, pare, bumaba na kayo dito. May problema dito. Lumabas na po ako ng basement. Sinalubong po ako nung dalawang security pa po ng arena. Yung mga naka-jacket. And then yung ko lang po naalala yung mga pangalan na binanggit sa akin ng anak ko. Mabuti na lang po, nung time na yun, nakuhaan ko sila ng picture. Dahil nang dumating na po sila, yung mga kasama ko. January 13. So, banggitin mo na ngayon for the record para i-require natin si Atty. Santos na bitbitin niya yung mga gwardiya niyan dito sa next hearing. Pangalan, please. Para ma-record natin. Sana nga po, Atty. Santos, makarating yung mga tao nyo na hindi mawala. Hindi mo na problema yan. Problema na ng komite yan dito. Kami na bahala niyan. Mr. Chairman, Yes, sir. I think this is sensitive. Here, in confidentiality with the committee. If it's just the names, huwag naman sana, we might be endangering the security of the security guards. So mas maganda na lang siguro, Mr. Chairman, ibigay mo na lang sa chairman, sa secretary. Isulat mo na lang mas mamaya. Opo, baka kawawa naman po yung tatlong security. Hindi lang masyado malinaw sa amin yung sickness defense. Opo. At kanina yung from the time na tumawag yung anak mo sa iyo, tapos inagaw yung telepono, doon, umpisa mo nga doon. Nung pong inagaw na nga yung telepono ng mama. Samahan mo ng oras at saka mga ibang information na importante na. Yes, Your Honor. Noong January 13, 7:45 p.m., nung huli kami nag-usap ng anak ko, alarming na po yung salita niya dahil sabi niya, Pa, bakit sinasakay sila Kuya James sa van? Pati ako, sinasakay ni ganito, ni ganyan, ganyan. Sabi ko, bakit? Anong problema? Hindi ko alam pa eh. Biglang may umagaw po ng telepono, nagsalita yung mama na, sino to? Narinig ko pa rin yung salita ng anak ko. Papa ko po yan. Ang akin naman po, paalam ko lang Atty. Santos, yung anak ko po ang hanap buhay po doon sa event na yun. Magpa-arkila po ng sasakyan. Tama ang FX. Hindi po yan nagsasabong. Hindi po yan nagsasabong. Uulitin ko po sa inyo, Atty. Santos. Yeah, excuse me, sir. Please, you don't have to confront an resource person. Sorry, Your Honor. You address lahat na sasabihin mo sa akin. Sorry, Your Honor. Diretso doon. Sentimiento ko lang po. Protocol, ha?
Please. Apo, sorry, Your Honor. Sentimento ko lang din po kay attorney. Wala naman po akong personal kahit sa inyo. Bilang magulang po, sana lahat po naintindihan ng sino ang magulang, yung sentimento namin na biktima. Dahil yung tapos po na nag-usap. Diretso na po ako dun sa mga quarter to 9 ng January 13, diretso na po ako sa arena. Nakikiusap ako dun sa mga dinatang ko security. Pakitawagan nyo lang ako yung kumuha sa mga bata. Mag-usapan natin. Anong kasalanan nila? Sinasabi nila, lumabas. Alam niyo, Your Honor, yung pong arena na yan, hindi ka po makakalabas dyan kung wala kang sinasabing may pass po sila dyan eh. Mayroon po silang binibigay na papel dyan para yan katunayan na wala kang problema sa loob, wala kang utang sa loob, bago ko po lumabas sa ilalim, sa basement, at dun sa main gate ng arena compound. May-record in po yung sakyan ng anak ko na pumasok at naghatid dun sa loob ng building ng Manila Arena. Pero yung check-out po, paglabas, wala po silang binigay na record sa amin. Ngayon lang pong nakakalungkot. Kung ano man po yung binibintang nila na tsupe-tsupe. So, sa sabungan, sa nalaman ko, pag papasok ka, meron daw entrance, may bayad. Dito sa sabungan na part ng Misamis Occidental ay 500 ba to bawat papasok. Iwan ta kung magkaano dyan sa arena. So di basta-basta din makalabas pala sa kanila kung wala yung gate pass, no? Na katibayang wala kang problema doon sa loob. Naman po sana maidamay yung taong walang kinalaman. Nakakaawa po yung mga bata. Salamat, Mr. Inonog. Meron lang ako itanong sa'yo. You may or may not answer this. May information ako na ikaw rin daw ay isang farm owner. Meron kang farm ng manok? Opo, Your Honor. Another information na kumita daw po kayo ng 200 million as payment sa mga manok mo na ginamit nung araw ng sabong bago ang kidnapping. Hindi po ako yun, Your Honor. Yung sinasabi nilang persons of interest, yung Julius Abilio. Hindi po ako yun. Pero meron kang... Wala po. Sariling ng farm na manok. Meron po, Your Honor. Ano pangalan nun? Yung Julius Abilio po, yung sinasabi nilang una ng persons of interest, yun po yung may issue ng 200 million. Okay, thank you. PNP, sana ito? Si IDJ, sana ito si person of interest? Julius... Yes, sir. We are still, he's part of our person. Because he's considered also a missing person. Missing pa rin siya? Missing rin siya? Hindi namin siya, yung mga kamag-anak sir, nilapitan na namin paano talaga. Missing rin? Yes, sir. Kaya, taga-Pangasinan, sir. Saan din namin yung Pangasinan talaga hindi mahanap. Pamilya, kahit pamilya. Wala kayo napunta pamilya? Hindi rin na alam, sir. Pero patuloy pa rin yung paghahanap namin sa kanya. Ano nga pangalan nun uli, Mr. Inonog? Yung sinasabi mong financier? Julius Abilio po, Your Honor. Julius Abilio. Julius Abilio. Opo, Your Honor. Kaya yung missing hanggang ngayon na... sabi po missing, pero based po dun sa mga huli naming naririnig na report dun sa mga kamag-anak, nagtatago. Dahil hinahabol nga po, hinahanap siya. Para magpaliwanag. So ganito, para magkakaroon kami ng teorya dyan sa nangyayari. Most likely, kung yung anak mo at saka mga kasamahan niya ay pinick up dahil sa allegation na nanunyupi
Opo. sa Sabong, most likely itong pinanser nila, yun yung kumita sa panyunyupi nila. Clarification lang po, Your Honor. Hindi po namin naging financer yun. Ano yun? Ano? Hindi po, wala pong relation sa grupo po namin yun. Sa ano po siya? Grupo yun ng Santa Cruz yung nawala, yung victim po sa Santa Cruz. Yun po ang kanyang entry. Yung nawala sa Santa Cruz. Mr. Chairman, Okay, good. Again, Bert, Director Pero, si Mr. Nonog mentioned what appears to be a logbook. Can you also include that when you issue the subpoena to the TECOM na isabit yung logbook? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. So, okay ka na? Yung iba na naman. Next na naman. Sino susunod? Pwede. Ikaw, ma'am, Mrs. Mother of James Bakay. Please, sabihin mo muna yung pangalan mo, ma'am, bago ka magsalita ng iba. Ako po yung mother ni James at ni Marlon Bakay. Ako si Isabelita Bakay na taga-barangay Sampaloc, Tanay Rizal. Yung pong dalawang anak ko, nawala po nung January 13 sa Manila Arena. May entry po yung anak ko doon na 6 stag sa Battle of the Big Boys. Na weekly po yun, may ganun. Nagpapasalamat po kami mga senator, sir, mga anditong PNP officers dahil narinig nyo na rin kami at long last. Day 2, day 3 pa lang po, napunta kami sa mga CIDG, Krami, Station 6. That time, kasi nga po pandemic, halos walang umasikaso sa amin. Staycation na quarantine, sarado yung office. Kaya at the third day, walang man lang magsabi sa amin kung saan napunta yung mga anak namin, even doon po sa loob ng Manila Arena. Pero the fact na andoon nawala yung mga bata, doon po kami masakit ang loob namin. Ano po bang kasalanan? Anong nangyari? Sino kumuha? Saan dinala? Anong ginawa nila hanggang ngayon? Hindi namin alam. Dalawa po yung anak ko doon. Kaya nag-decide na po kaming magpamidya man lang makakakusan na lang tinakapon nila. Sabi dito ni Bernal, 200 o 150 pesos ata bayad kapag papasok ng sabungan. Mas mura. Mas mura pala kaysa dito. Dahil may nalaman ako na 500 pagpapasok sa sabungan. Okay, tuloy natin. Napuntahan na po yan namin lahat ng kung ano man po yung kasalanan ng mga bata. Alam namin sa pulis dadalhin. Station 6, Station 5 within the Manila Arena. Nalipot po namin yan halos linggo-linggot. Baka dun nga po dalhin. Wala po hanggang ngayon, wala. Yun nga po sabi ko noong kay Colonel Silvio, makita lang po yung CCTV sa loob. Okay, ayos na po yung kasong to, hindi na po tayo aabot dito. Makipag-cooperate naman po kayo. Yun lang pong CCTV nandun. Makikita na kung sino kumuha eh. Sino may utos doon. Alam naman namin na may makajusting kayong damdamin sa loob. Alam namin dapat justice will prevail po. Solin nyo na lang. Mrs. Yung dalawang anak mo, ano po ang trabaho nila? Si James po, yan po yung nag-hunter. Handler ng manok? Ng manok. Kaninong manok? Kay Sir Inunog po. Kay Inunog? Opo. Okay. Yung isa mong anak? Anak ko, yung bunso ko yung Marlon,
Wala pong trabaho yon, nag-a-apply po yun sa AFP na sumama lang po dito sa kuya niya. First time po sumama dyan. So, Mr. Ironog, ikaw sa yung mga manok yon yung dinala nila doon sa Manila? O Opo, Your Honor. sa'yo? Opo. Ikaw rin nagpipinance sa kanila? Ang habol lang po namin, per win at saka yung premyo, Your Honor. Okay. So, may napaulat na ngayon na malaki talaga ang nasa likod nito. May senador daw, may 2 congressman daw. Update natin yan, mga kapatid. So, kung di basta-basta makuha yung CCTV sa arena, meron talagang protector nito. Oh. Pero sa tagal na ng investigasyon, bakit di pa napakita talaga sa Senate hearing yung, ewan ko kung napansin ba ninyo, yung CCTV sa arena sa pag-abduct nito mga biktima. At ngayon, nagpakilala na yung testigo. Siya pala ang hipi ng security at kinasuhan ngayon. No? Nagsampa ng kaso, kinasuhan na. Pero nagpakilala siya. Ibang update yan. Tuloy natin muna ito. So, dahil sa pandemic, hindi kagad aksyonan yung po yung ano namin noon, kaya yung sinasabi nyo, kami po ang first time na nagpaganyan, talaga pong inano na namin. Alam namin at least to. Napansin nyo ba mga kapatid, no? Yung sabi nilang sugal na lang man yan. Kung may namatayan, may nagsusugal. Di naman yan aral ng simbahang Katoliko. Pero mas aktibo sa pagsusugal. Yung pag may namatayan. Pag linggo, ang daming mga parokyano sa sabungan. Oh, siguro may mga nagsisimba galing niyan. Pag Holy Week, lalo na, dami. So, diyan talaga natin makita na kumikilos ang demonyo. At makikita natin na isa sa mga layunin niya, yung binanggit sa 1 Timoteo Kapitulo 6, 1 Timothy chapter 6, verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Okay, tuloy natin. Dahil hawak nila yung buhay ng anak namin, at least din po kami hanggang ngayon. Okay, thank you. Maraming salamat, Mrs. Bakay. Next, Sintrod, ikaw, Ma'am Merlin Gomez. Sige po, ikaw po magsalita. Sabihin mo muna yung pangalan mo bago ka magsalita. Ako po si Merlin Gomez. Anak ko po yung isa sa nawawala na si Ruel Gomez po. Yung pong araw na pagkawala po niya ay bago pumunta ng sabungan po. Nagpaalam po sa akin na, Ma, magsasabong ako para may pangdagdag sa bayaran sa ospital, sabi. Dahil po yung pangalawa kong anak ay nasugod po sa ospital. Maraming tumanggi sa amin na ospital. Diyan lang kami natanggap po dito sa may Metropolitan, pero sobrang taas po na yung bill nila. Kaya ang sabi ko sa anak ko, huwag ka na lang pumunta. Kasi kasuhin mo na lang, baka madala sa promissory. Pero hindi po siya, mapupunta ako dahil para may pangdagdag sa bill. Yun po ang sabi niya. At saka yun pong gabi na po yan, nung madaling araw, nagparamdam po sa akin na may iba ng nangyayari. Talagang kabadong-kabado po ako. So, ma'am, pwede naman siyang magsugal online. Bakit sumama siya sa grupo ng nila ni Mr. Inumog, yung anak niya? Bakit sumama yung anak mo doon sa arena mismo? Anong papel niya
Anong trabaho niya? Siya po yung taga-Tari po, Mr. Chairman. Taga-Tari? Opo, nag-aral po kasi sa Kung sa English yan yung gaffer? Opo. Taga-Tari? Hindi lang po sa arena siya nagtatari, ini-invite din po siya sa ibang sabungan. Kaya sa ibang sabungan. So kasama silang umalis galing doon sa Tanay Rizal. Isang Hindi grupo po. sila. Taga Manila po yung... Taga Manila, Tondo Manila. Opo. Okay, yun pala yung gaffer na taga Tondo Manila. So, maraming salamat po ma'am. Ma'am, may sasabihin ka pa? Nagpapasalamat po ako sa inyong Mr. Chairman de la Rosa dahil napunta itong usapin na ito dito sa inyo. Dito po ay pitpitan po ang inyong pag-iimbestiga para makamit na namin po yung katarungan na na siyang kasi mula nung nangyari po ito sa amin, hindi po naging normal ang buhay namin. Nandun po yung kaba, yung pagkatakot, yung pag-alala sa mahal namin sa buhay, hindi naman kagaya po ng bagay na pwedeng mabili, mapalitan. Ito po buhay po ito. Sige po ma'am, huwag po kayo mag-alala. Kaming lahat na membro ng komite nito, pati yung liderato namin sa Senado, ay may mga anak din na pwede maging biktima kapag hindi kami kikilos. Kaya hindi po namin bibitawan ng kaso na ito. Talagang didiinan namin ito. Itaga mo yan sa bato. Didiinan namin. Itaga daw sa bato, pero ilang taon na ang nakalipas mula sa isinagawang investigasyon. Ngayon, pumutok. At sa pagputok sa balita ngayon, may idinawit na 2 congressmen, 2. At may senador. Sino kaya yon? Sino kaya ang idinawit na senador? Tutukan natin to. Itong kaso na ito. Maraming salamat po. Salamat. Kay Running President Panfilo Lacson. Sa lahat po rito, marami pong salamat po. Mr. Chairman, just a question to General Pero. Nakuha mo na ba yung mga cellphone ng mga number ng mga anak nila? Mr. Chair, lahat po yan ay palagi po namin kinukonsulta at lahat naman po ay nakuha na rin ng testimonya. At yun po ay... Hindi, yung mga cellphone ng mga anak nila, yung mga numbers. Yes, sir. Yes, sir. Nakuha nyo na? Yes, sir. And did you coordinate already with the telcos para ma-trace kung nasan yung mga... Yes. Nati-trace yun. Kung nagkamali yung tumangay doon na hindi pinatay, mati-trace ninyo ang mga oras na yun hanggang saan punta. Yes, sir. Unfortunately, sir, dahil sa may mga regulasyon na pinapatupad sa mga panahon na to, sir, medyo limitado, sir, yung ating technical support. But rest assured, sir, na ginagawan pa rin namin ang pamamaraan para possible ma-location, sir. Sige, please. Because also, pasok doon sa mga sumpina powers ninyo yan. But, yes, sir. Thank you, sir. Please, I just want to hear it directly from you. Ikaw na magtuloy, yung patrolman na hinuli nyo na na-involve sa series of robbery hold-up cases ng 7-Eleven. Nakukuha niya mga 2,000, 3,000. And the reason being, kindly continue. Sir, nung yung nahuli po namin na... Ito. Ang inibitahan sa CIDG regional office, pero nauna nang pinakita natin sa nahirapan talaga siya sa pagsagot, no? Nang may ibinunyag si Atong Ang kaugnay sa kanyang pahayag na may offer daw galing sa kanya na dudukutin na natin yan. Okay, tuloy muna natin. Na patrolman na involved sa robbery hold-up ng gasoline station sa Santo Tomas, Batangas. Inamin din niya po na involved din siya. Siya din ang responsible doon sa series ng robbery incident sa 7-Eleven.
Ngayon, sir, nung in-interview po namin, sir, sabi niya, inamin niya na lubog na po siya sa utang dahil dito sa... Imagine, ha? Pulis nang hold up, serious hold upan dahil lubog na sa utang. Ha? Dahil sa online sugal. Sabong. Talpak, sir, ang sinasabi. And yung magulang niya, na-settle na yung more than 1 million na utang niya dahil sa sabong. And then, yung after po noon, hindi pa din siya nadala. Tuloy-tuloy pa din siyang na lulong sa online sabong. Nagkautang na naman siya sa pinsan niya. Nung sinisingil na siya, wala na siyang maibigay, wala siyang maibayad, lubog din sa loan. Kaya ang ginawa niya po, nag-resort na siya sa pang-hold up. Tinanong ko, sa investigation po kasi namin, sir, 2,000, 3,000 lang po ang na-hold up niya sa 7-Eleven. Talagang malaki ang pagsisisi. Nung tinanong namin, sir, nagsisisi po na talaga siya. Dahil lang pa sa pagkalulong niya sa online sabong. So, you filed robbery cases against him, nakapile na? Actually po, na turnover namin sa Santo Tomas, Batangas for the inquest. Yeah. And then sa amin, sa Laguna, sir, na-filean na po siya for regular filing. Yung separate cases sa robbery hold-up ng 7-Eleven sa Pagsanghan, Los Baños, and Right, Alabino. nakuha na namin yung essence ng istorya. Thank you, Mr. Chairman. Grabe, ano? Ang protector sana dahil sa addiction ng illegal gambling ay nagiging hold-upper na? Yes, sir. Thank you, sir. We have isa na. Ayun. Napansin ninyo, straight na sumagot ang naturang dating regional CIDG siya. Pero kaugnay sa issue na may inihayag si Atong Ang na siya mismo ang nag-offer na dudukutin yung mga nanawala. Parang kabado yata sa pagsagot dito si Colonel. Media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibot. Panood namin. Daw ay nag-volunteer na dukutin na lang yung mga suspect na yan. Nadinig ko po kanina. So, narinig mo lahat? Siya yung tinanong ni Senador Lacson na yung nahuling pulis na nang hold up dahil sa addiction sa gambling, no? Siya yun, direkta. Pero dito sa tanong na ito, pansinin niyo ang kaniyang sagot. At na sinabi niya kanina? Yes, sir. Okay, you have the floor. Either you confirm or deny lang sinasabi ni Mr. Atong Ang. Sir, ganito po yun, sir. Last year, nung ako po yung nasa aside pa sa NCR CIDG as the regional chief, kakilala ko, kaibigan ko si Joseph Lumbad, and humingi sila nga ng tulong na because Joseph Lumbad is working for the Lucky 8 kasamahan po nila Mr. Atong Ang, sir. And ang sabi ko, gawa po kayo ng letter request for police assistance. Yun na nga po yung set, yung i-present po kanina at naka-address nga po yun kay General Ferro sa Director CIDG. And yun yung, kung naalala niyo po noon, set, no first Senate hearing,
nasabi yun ni Attorney Santos na may request sila for assistance na kasama NBI at CIDG na ina-allege nung isang sa mga witness na malakas na daw si Mr. Atong Ang sa NBI, sa CIDG. Pero sa amin, sir, for purposes na kailangan po naman talaga namin, kayo po, sir, lahat naman tayo bilang pulis, for police assistance, intervention, kailangan may basis. Kaya gumawa po ng sulat si Attorney Santos from the Lucky 8 Corporation, address to Director CIDG, ako po ang nag-receive, and nag-usap-usap na po kami, kasama na po noon yung NBI. That's the first time na doon nga po, nagpunta kami minsan sa office na ni Mr. Atong Ang sa Mandaluyong, sir. At saka, sandali it was recorded during the last hearing. Yes, sir. Na si outgoing CIDG Director, General Ferro, was blinded by that operation. Hindi niya alam. Hanggang sayo lang ang coordination, hindi niya alam. Diba? Naggulat pa nga siya. Meron pala kayong operation na ganun ginagawa. Hindi niyo pinapaalam yung director ninyo. Sinabi ko po yung sa kanya kasi kung makikita niyo po, sir, yung letter request for police assistance addressed to Director CIDG, ako nasabi naman ni General Ferro po noon, sir, o, ikaw na no, yung bala, sa NCR CIDG na, kayo na humawak. Kaya ako na po ang nag-receive, sir. And after the police operation, may Klaruin natin, ha? Nag-delay si General Ferro na hindi niya alam yun. Tapos sa'yo, nagsasabi ka na siya nagsabi sa'yo na ikaw ang bahala. Yes, sir. After the police operation that we have conducted, sir, entrapment operation, we have submitted a spot report and development report na may huli po kami, address na nakasuhan, nakasuhan, ginawan po namin ng spot report at address po yung sa Director CIDG, sir. Kaya hindi po pwedeng sabihin na hindi po nila alam, sir. So yung sinabi ni Atong Ang na nag-volunteer ka daw na pagdudukutin nila yung mga tao na yan? Yes, sir. Ganito po yan, sir. Eh, sir, kwento ko. Ganito Direkta niyang nasagot, yes, sir. Oh. po, sir, ang kwento dyan, sir. Deklaro mo muna. Yes, sir. Totoo yan, sinabi mo during a meeting. Sir, hindi ko na po matandaan kung nasabi ko, pero kung may nabitawan mo akong salita, pero pabito man siguro, sir, hindi ko na matatandaan, sir. Pero nagkakaroon po kami ng case conference meeting together with the anti-cybercrime, with the NBI po, sir. Sandali, makinig ka. Ikaw ay hindi ka pa retired, hindi ka pa malimutin. Words like that, you cannot just easily slip by your mind. Yung sinabi mo na nag-volunteer ka sa kanya na pagdudukutin lang natin yan, sir. True or false? No, sir. Ha? No. Yes, sir. So nagsinungaling si Atong Ang. Di ko na po matatandaan, sir. So, di niya masiguro kung yung pahayag ni Atong Ang na siya'y itinuturo na dudukutin na lang natin yan, di niya daw matandaang sinabi niya yan. Ay, huwag kang selective, ha? Selective. Permission to make statement, sir. Nag-out ka, ha? Yes, sir. Police kernel ka. Yes, sir. Dapat responsible ka sa lahat ng pinagsasabi mo. So, permission to make statement, sir. false. Nagsinungaling si Mr. Atong Ang. Ako, sir, di ko po kayang, di ko naman na matatandaan lahat, sir, kasi after our case conference, sir, Dumaan ka sa investigador, nagiging leader ka ng CIDG, pagkatapos yung pahayag na yan, di mo matandaan? Oh. Kung sinabi mo ba o hindi? Usapan nga po namin. Sige, pinag-usapan po namin noon, sir, together with the anti-cybercrime, with the NBI, nag-sharing nga po kami. Kasi nag-sharing kami, ito ang target. Within NCR, Metro Manila, sir, sa amin,
ng NCR-CIDG napunta yung mga target na involved sa cloning. At kasama ko noon yung anti-cybercrime. Yung outside... Okay na yun, settle na yun. Nagkandak yan ng operation at NBI. Yes, sir. Request na siya sa NBI. Manila po, sir. Nagkandak operation, positive results. Yes, sir. Legal lahat yun. Yes, Walang sir. problema, di ba? Walang Opo, tinagta sir. problema doon. Legal lahat yun. Ito na namang sinabi niya kanina na binigyan kanya ng 1 million. Yes, sir. Ayun, tinanggap mo. Sir, may letter request po kami. Kasi even, totoo po yung sinasabi ni Mr. Atong Ang, sir, na even nung ako'y nasa CIDG, talagang kulang ang gamit din ng kapulisan. Alam mo Okay, po yan, sige. sir. Tinanggap mo. Nag-donate siya ng computer, sir, 10 laptop. Okay. Tinanggap po namin nung nasa Laguna ako, sir. Gaano kayo ka-close ni Mr. Atong Ang? Hindi kami ganun ka-close po, sir. Ilang bisis lang kayo nagkikita? Yung nga, sir, nung doon sa office niya, nung nag-case conference po kami with the anti-cybercrime, with NBI, and then nung pangalawa nung sa Lipa, sir, na ako'y PD na po ng Laguna, na How about itong si Juan? Si Julie Patibungan? Matagal mo na itong kilala? nung sa Laguna na lang po kami kilala niyan, sir, ni Don, sir. Palagi kayo nagtatawagan ng cellphone? Nagkakatawagan po, sir. Okay. Si Mr. Atong may sinabi pa kanina na gusto mo daw siya magsinungaling na pinapaangkin mo sa kanya na siya ang nagpagawa ng building ninyo. Tumulong po, sir. Totoo yan na gusto mong magsinungaling siya. Sinabi ko lang, sir, na tumulong siya. Hindi nga, kaya nga tumulong siya, di ba? Sabi niya, nagtataka doon siya, bakit pinapaangkin mo sa kanya yung pag-construct ng building ninyo doon sa kampo. Yun ang sabi niya. Totoo yan na sinabihan mo siya na sabihin mo sa mga tao na ikaw ang paggawa nito. Yung isang portion po siguro, sir, talagang dahil nagbigay nga po siya ng 1 million na tulong, sir, for renovation. Hindi lang po isang building ang nag-renovate ko po sa ano, sir. Ako, hindi kita minamasama diyan sa pagbibigay ko ng tulong. Kasi ako naging pulis rin ako. Yes. Normal talaga yan na maglapit tayo sa mga politiko, sa mga negosyante. Tulong sa para hindi naman binubulsa yun eh. Paggawa ng kampo, okay lang yun. Para repair. Marami mga mababait na tao, kagaya ni Atong Ang, na mabilis magbigay ng suporta. So, okay lang yun sa akin. Kino-confirm ko lang ito ngayon sa'yo para, kasi sinasabi ni Atong Ang na you are apparently a part of the conspiracy to put him down. Ay, hindi ko masasabi. Kaugnay diyan, merong press conference si Atong Ang dahil lumabas na talaga yung saksi, no? Nagpakilala na ang saksi at sinampahan ng kaso nila ni Atong Ang. Okay, ito ang bahagi sa press conference, mga kapatid. Well, ang basa ko sa kay Don, tingin ko talaga makitid ang utak niya. I think pera-pera lang talaga habol niya. Isipin mo sinasabi niya pati kagabi. Bigyan siya ng pera kasi tatakbo na raw. Baka akala niya, yung ginawa niya, pwede niya takbuhan lang bigla. Hindi ganun eh. Kasi sanay naman yata sa kumuha ng pera tumakbo eh. Hindi ko alam ang background niya eh. Sir, tama po yung narinig. Tama po yung sinabi niya. After niya naglabas ng statement against you, hinihingan kanya ng pera. Tama po. Since February pa, hindi ba? February pa siya humihingi. Nalaman ko na mayroon siyang affidavit na ganyan. Parang mga May yun eh. Tapos nalaman ko, kasi umiikot yung affidavit niya, nag-leak eh. So just to clarify, sir, wala kayong inutos sa kanyang gumawa ng anumang krimen? Of course, hindi. At siya lang yung maaaring gumawa ng mga krimen na iniigit lang laban sa inyo? Well, hindi ko masabi. Tingnan mo, sinabi niya sa akin, gusto niya umalis na. Sinabi niya sa akin, mas kinukuli. Maayos na lang daw niya, makumpleto niya lahat. Sinasabi niya Portugal, sinasabi niya US.
hindi ba niya naisip ang dami niyang ginawa rito? Pwede ba pumirma na lang siya na magre-recant lang siya? Siyempre, kakasuhan din siya ng mga perjury kung ano-ano. Hindi niya naiisip yun eh. So you would ask about a whole departure order against him para hindi makalagay? Well, hindi ko alam. Ang government na ang bahala dyan. Kung ano man ang lumabas sa investigasyon nila. Hindi, in your part, sir, ngayon nag-file na kayo ng kaso laban sa you ask the court to the whole departure order? Well, kung pwede. Basta okay yun. Yes. Sir, sinabi na po yung Malacanang kahapon na si BBM po ay interesado dito sa kaso ng mismo sa Bumeros. Para po ito malabas na rin yung katotohanan. You're saying, sir, kanina sinabi mo na wala ka kung alam. Are you feeling para, ano man po yung, kung meron o wala, pwede kayong matanong ng DI po kaya, ano po, sinusuportahan siyempre yung sinabi ng Malacanang na para malaman yung buong katotohanan. Kasi prominent figure po kayo sa word ng sabong. First, kaya naman ako nandito. Yun na yun eh. Nakikipag-cooperate na nga ako. Sinasabi ko lahat. Kung ano yung nalalaman ko. Kung ano yung abot lang ng isip ko. Mayroon sabihin ko yung mga hindi ko alam. Kaya tatanungin niyo ako about the case ko. Ano nangyari sa mga alam. Hindi ko alam yun. Yung nalalaman. Nalalaman ko. Wala kami. So, sabihin ko, tama naman yung sinabi ng ating presidente na kailangan malaman ng katotohanan. Kaya lumabas na ako kasi kung lagi pakikinggan siya lang siya, eh baka lahat kami guilty na. So, i-repeat ko lang na the reason na nandito kami and the reason we filed the case is because number one, for the truth to come out. Number two, to affirm that Atong Ang and the members of this the investors group are willing to cooperate with government that includes the President, that includes the Supreme Court, and that includes the Secretary of Justice and all the personnel, to come out with the truth. We are on the side of justice here. We are on the side of the families who lost their loved ones, who up to now do not know kung saan ang kanilang mga kapamilya, kamag-anak. So sana sa mabibigay namin ng ebidensya sa complaint na to, because meron mga affidavits dito, sana mabasa rin ng gobyerno, and we will furnish them a copy so that sundan nila yung mga leads. Hindi lang isang lead lang na false pa and misleading. Huwag silang maniwala sa hearsay evidence na isang whistleblower na alam natin based on personal knowledge na siya ang nag-i-escort. Kasi ang pera-pera lang to, at sinabi niya na gusto na niyang umalis ng country, Ang pag inosente ka na tao, gusto mong harapin ang kaso para maklear ang pangalan mo. Yung mga feeling guilty lang, sila ang gustong tumakbo. Sila ang gustong mag-disappear. So, tignan natin ang mangyayari sa investigation. Pero dito sa kaso, we are very confident that there is strong evidence for the 5 cases that we have filed on behalf of Atong Ang. Question, Manila Times, sir, last question, tingin ko lang, ano masabi niya naman about breaking allegations on Sanchez? Although tinanggi na ni Sanchez yung allegations na yun, breaking allegations, ano po masasabi? Wala naman siya kinalaman sa kaso, pabayaan lang natin. Sir, just to clarify, may lumapit po daw sa inyo isa sa kapamilya yung mga nasabi na matay yung kanilang kamag-anak. Araw nila sa klolo sa inyong justicia. Wala. Sir, GMA Public Affairs, ano po ang gagawin mo sa kalibutin po yung mga kaanak ang nawawalan sa buhay? Well, yung nga lang, kaya naman nandito na ako para matulungan na rin. Pero kailangan niya ata akong bumalik doon, may pipirmahan kami uli. So, ayun, nasabi na namin lahat. Marami sa, lalo na sa Channel 7, kapareho kahapon, nakikiusap lang ako sa media. Gawin yung fair lang, katulad na hindi naman niya narinig ang side namin. Kahapon lang, isipin nyo, biglang inilabas na niya na sinusuhulan ko si Dog. Dapat tinanong muna niya, binabalanse bago siya maglabas. Di ba? Yun parang one-sided eh. Dapat, pag may mga ganong media, di ba? Kung ako tatanungin sa media,
may nag-accuse, dapat yung ina-accuse, tatanungin muna bago maglabas. Both sides ilabas. Katulad niya. Late ako nagsalita ngayon. I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7 siguro ngayon. Talaga ito simula. So may hinanakit si Atong Ang sa Channel 7. Dahil nilabas yung unang side. Sa media talaga, pwedeng ilabas yung unang side at then follow up. Yun. Pero, yun, hinanakit niya. Kasi ito mo, simula, hindi ko alam kung pinapondo, hindi ko alam kung gumawa pa sila ng pelikula. Ako na naman ang kontrabida, ayoko nga mag-artista eh. Simula bata ako. Lagi ako kontrabida eh. Si Jan. Ayan, kasalanan ni Jan. This is his place of residence. Dito ako lumaki sa Mandaluyong talaga. Lumaki ako sa tabi ng squatter talaga ako lumaki. Kilala ako dito. Talagang dito ako lumaki sa Mandaluyong. Dito wala akong record na, maski magtanong kay Rito, dito ako simula 3 years old, 4 years old yata yun. Wala akong kaso dito maski na ano. Last question po, may pipirmahan pa sa prosecutor. Sir, laban na ito ng isip, bakit po kayo, sir, ang kanina dapat po kayo wala ng tao bayan sa pagkakulit? Well, hindi ako pareho ng Channel 7 na hindi binabalanse lahat. Ang gusto ko lang, balansehin niyo muna bago kayo maglaba. Ako, pakinggan niyo lang side ko. Ngayon, i-analyze niyo ngayon doon sa side na sinasabi ni Don. Number 1, tingnan niyo pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat. Wala naman kami yung history na pumapatay ng tao. Yun, mga kapatid, no, sa isinagawa na press conference ni Atong Ang kaugnay sa sampa nila ng kaso. 5 kaso pala ang isinampa nila sa nagpakilala ngayon na saksi, no? Kaya abangan natin dahil sinampahan nila ng kaso at ngayon ang naturang nagpakilalang saksi, limitaw na talaga, nagpakilala na siya. So, dito natin kita mga kapatid, no, na kaugnay sa sugal, malaki talagang epekto. Mula pa sa pugo, mula pa sa video karera, mga bata biktima sa video karera. At kung tingnan natin ang mga pangyayari sa ating bansa, no? Apektado, meron talagang sistematikong korupsyon na naganap kung may kaugnayan sa sugal. Dahil alam naman ng karamihan na sa likod ng bawat sugalan, mga kapatid, merong mga opisyal, merong mga politikong, kaya nga may napaulat na ngayon kung sino ang involved, no, na mga politiko. So may mga napaulat na mga politikong tumatanggap ng suhol. Bakit tumatanggap ng suhol? Walang iba. Ang dahilan upang magbulag-bulagan at magkunwaring wala silang alam, wala silang nakita sa mga pangyayari. So, anong resulta sa mga pangyayaring ito? Pinalakas ang kultura ng katiwalian. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Tutukan natin ito sa susunod itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.